I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high,
Amen. Good morning po sa ating lahat. At I hope na tayo po ay gising na gising. At ito po ay by the grace of God, tayo po ay nagpapatuloy sa kanyang dakilang gawain. At habang inaantay natin yung mga iba, I pray na yung mga miyembro ng PME Baptist Church ay napakaganda na ito yung unang-una na makita natin at ito nga yung tangkilikin natin sa ating buhay. At wala na may ibang hangarin kundi kayo ay bahagian ng salita ng Diyos. Dahil ang tema natin ngayon is all about discipline. Discipline the next generation. At ito ay kasama sa balikatan training na ongoing sa ating simbahan. Ilang araw na lang, bukas ay graduate na sila. Kaya tulungan po natin o kaya suportahan natin palagi, lalo na pag may ganitong programa. Mula sa ating mga devotions at maging sa mga pagdidisiplina sa kanila, pagtuturo, ay yun yung napakagandang matutunan po natin. Okay, at ngayon ay kasama na natin sa Google Meet. Kasama natin sa Google Meet. Andiyan na si Sir Domark sa Village. Good morning, sir. Mga tatay po. Of course, kasama natin yung mga tatay doon sa Village. At napakaganda na yan po ay makasanayan po natin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, ay tayo po yung nangunguna, mga tatay. Dahil wala lang ibang the best na manguna sa pamilya, kundi ang tatay, hindi po si nanay, hindi po si panganay, kundi si tatay. So yan po palagi yung biblical na pattern sa lalong-lalo na sa pagpapamilya. Okay, kaya maging sa ating simbahan, dahil walang katuruan sa Biblia na pangunahan tayo ng mga babae. Kaya makita natin ay walang nagpipreach na babae. Dahil yan ang nagpapatunay na tayong mga kalalakihan, tayo yung nangunguna sa ating simbahan. Okay? Kaya maging sa ganitong programa ay dapat ay tayo yung palaging nangunguna pagdating sa disiplina. Okay? Kaya maraming bagay-bagay na ating tatalakayin at pag-aralan biblically. Dahil kailangan din natin, hindi lang sa mga bata, yung biblical discipline at saka yung tinatawag nating biblical na training. Hindi man tayo na-train nung bata pa tayo ay ngayong nakarinig na tayo ay kailangan din natin i-train yung sarili natin through the words of God. Kaya ito yung kagandahan pag tayo po ay nag-aaral ng salita po ng Diyos. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. Hindi ko na maisa-isa yung nasa Google Meet natin. Diyan naman palagi si Ma'am Emilia, di ba? Si John Michael. At saka si Ma'am Geraldine. Yan yung nasa ibang bansa. Kaya sila nag-Google Meet at nag-Facebook Live. Yung iba ay nasa ibang bansa. Pero pag tayo naman ay pwede tayong mag-Google Meet, ay bakit hindi tayo mag-Google Meet para makita rin natin yung kagandahan, kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, tayo po ay maging kagamit-gamit din sa gawain. Maging blessing tayo sa ating lipunan. Okay, at hindi na natin patatagalin. At excited na sa Village. Yung mga fathers. Okay, Brother Mark. Yan, morning sir. Ay, ngayon po, sa oras na ito ay ako muna magsasalita ay hindi nakapag-prepare yung iba. Ayan. So, prepare ka na sir ng isang oras na 30 minutes na
Devotion. Everything. Ayan. Ayan. Walang lamangan. Okay, sige lang. Tuloy-tuloy. Sige, at tuloy-tuloy tayo at maganda yung pinag-usapan po natin ngayon ay patungkol sa disiplina. Sinabay natin sa programa ng church ng ating balikatan 2025. At sila po ay masaya, tuwang-tuwa at masaya sila sa ngayon, lalo na patapos ng kanilang training. So, maganda na tayo bilang mga magulang ay makita talaga natin yung disiplina, no? Disiplina ng salita ng Diyos sa atin at sa ating mga anak. Kaya salamat tayo na meron tayong simbahan talaga na nagtuturo at may kaisipan na magbalikatan ang mga kabataan sa ating church, simbahan, at maturuan sila ng biblical training. At napakahalaga po yun, yung biblical training. At ngayong oras na ito ay pag-aralan natin. Isang punto lang naman ang babahagi ko po ngayong umaga at napakadali lang po. Ay biblical training po ating pag-usapan, biblical discipline. Ayan. So ngayon, ang ating pag-aralan, sasabihin ko natin pag-aralan is discipline should be motivated by love. Ayan. Discipline should be motivated by love. So yan ang pag-aaralan natin. Discipline should be motivated, sayang na talaga. Motivated by love. Yan. So kailangan natin sa disiplina ay meron tayong tinatawag na motivated, no? Nagmo-motivate. Ano yung nagmo-motivate? Walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Basahin natin in 1 Corinthians chapter 13 in verse 4 to verse 7. At ito yung pinaka-verse po niya dito. Sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 13 in verse 4 to verse 7. Sabi ng Bible, verse 4, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not, and charity vaunteth not itself, is not puffed up. Verse 5, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Ayan, yun po yung pinaka-text nating binasa about discipline. No? Discipline should be motivated by love. So maganda pag-aralan natin ano ba ang nagpapa-motivate sa atin, no? Ano nga ba nagpapa-motivate sa atin sa pagdidisiplina, no? Maraming klaseng disiplina eh. Anong klaseng disiplina? Disiplina, pwedeng disiplina sa pagkain, disiplina sa mga trabaho natin, o disiplina sa pakikinig ng salita ng Diyos, at disiplina kung paano tayo sumunod sa salita ng Diyos. So lahat yan ay merong pundasyon. No, merong pundasyon ang lahat ng bagay na yan. Lalong-lalo na disiplina sa pakikinig ng salita ng Diyos. Totoo nga, meron ba tayong disiplina sa pakikinig ng salita ng Diyos? Diba? Napaka-importante yun. Lalo na kung sabi nga ng Bible ay mula doon sa pakikinig, doon tayo magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya natin. Magkakaroon tayo ng faith sa Panginoon through hearing by God's word. No, kung wala tayong maririnig na salita ng Diyos, anong pananampalataya ang ating susundin sa buhay natin? Diba? Anong gagawin natin sa buhay natin araw-araw? Kaya
pag-usapan natin, discipline is motivated by love. No? God's love. Yan. Sabihin ko na agad, God's love. No? Ano yung nagpapamotivate sa atin? Walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Bakit? And first, dun sa ating binasa, charity suffereth long. The word charity is love. Handaan natin yan. Lagi na naririnig natin sa preaching. Charity is love. No? Charity, the love is suffereth long. Ang pag-ibig ay mahaba, no? Mahaba ang kanyang kung aaralin natin yung love ay ito yung nature ng Panginoon. Ito na yung nature ng Diyos. No, yung the word love. Nature ito ng Diyos sa atin. Because faith without love is worthless. No? Kung ang ating pananampalataya, walang love doon, is worthless. No? Walang kwenta. Kaya mahalaga talaga ang pakikinig. Meron tayong tinatawag na discipline of hearing God's word. No? Kailangan makinig ka talaga. Kasi saan ba mag-uumpisa yung pananampalataya mo kundi sa pakikinig? Di ba? O, nung tayo, wala pa tayong salita ng Diyos noon. Nasa bisyo pa tayo that time. Di ba? Wala pa tayong faith sa Diyos. Di ba? Wala tayong pananampalataya natin ay doon sa inuman natin. Sa mga barkada natin. Kaya, wala tayong disiplina. Di ba? Wala tayong disiplina. Pero nung tayo nakarinig ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng tinatawag na motivation. Merong nag-motivate sa atin. No? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At nililinaw ng Diyos, sabi ng Biblia, charity suffereth long and is kind. No? Love is kind. Charity is kind. Kaya ang pag-ibig na mula sa Diyos is the highest expression of God to mankind. Kaya mahalaga, yung word na love dito mga kapatid is ito na yung expression. No? Ito yung expression ng Diyos para sa atin. No? Ang expression na makikita natin sa Panginoon, walang iba kundi yung love. Pag alam natin, pag narinig natin ang pangalan ng Panginoon, wala tayong ibang makikita dito kundi love. Di ba? Ano makikita natin sa Panginoon Jesucristo? Love. Di ba? Love. Love is the foundation. Mga kapatid, tandaan natin yan. Kaya dito tayo mamumotivate. No? Kailan natin ma-experience yan, yung love. Di ba? Nung tayo sa kapanahunan ng mga natin noon ay nung na-inlove tayo ay grabe, di ba, ang pag-ibig. Grabe siya mag-motivate sa atin, lalo na pag gusto mo yung isang tao. Di ba? Lahat gusto mong gawin para mapasayo ang nagugustuhan mo. Di ba? Motivated ka kasi ng love. Di ba? Kaya discipline, should be motivate by love. Kasi sa disiplina, ay hindi ka lang magdidisiplina. Kaya ito minsan pag nagdidisiplina tayo sa mga anak natin o sa ibang tao, anong ugali meron tayo? Di ba? Minsan, pag tayo nagdidisiplina sa tao, hindi makita sa atin yung love. Ibang disiplina yon mga kapatid. Baka hindi love wala ang love doon sa pagdidisiplina mo. Minsan, ang pagdidisiplina natin ay galit na Di ba? Ay anger. Di ba? In case na yung tao ay may matanggap siya na blessing na mula sa iyo, iyong dala-dala mo ay hindi maganda. 'Di ba? Hindi ka, lalo na pag hindi ka motivated ng pag-ibig, ng love ng Diyos, wala anong may papakita mo sa tao. 'Di ba? Wala, hindi maganda.
Kaya sabi ko nga kanina, the highest expressions of God to mankind, walang iba kundi ang love. No? The love. Kaya, therefore, must be also the highest relation of man to God. Wala, ano dapat ipapakita natin kung ang Diyos minahal niya tayo? No? Ano dapat ang ibalik natin sa Diyos? Walang iba kundi pag-ibig. No? Ipakita din natin sa Diyos yung pag-ibig niya. No? Tayo, ipakita din natin yung pag-ibig natin sa iba. No? Ganon magdisiplina ang Diyos sa atin. No? Anong gamit ng Diyos para tayo i-disiplina? Yan, Bible discipline. Diba? Kaya merong Bible, meron tayong Bible, meron tayong Word of God. Ito yung nagtuturo sa atin. Dito tayo dinidisiplina. Diba? Dito tayo dinidisiplina. Because love, ito yung expression ng Diyos. Ito yung makikita natin sa Diyos. No? Yung love. Kaya ano sabi ng Bible? Sabi nasa natin, verse 5, that not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked. No? Think it no evil. Pag ikaw ay motivated ng love, no? Hindi ka makapag-isip ng masama. Diba? Pag motivated ka ng love, hindi ka makapag-isip ng masama. Kaya, anong mangyayari? Sabi ng Bible, verse number 6, rejoice it not in iniquity. No? Hindi ka na masaya sa hindi maganda. No? Kundi, ikaw ay masaya sa katotohanan. Yan, maliwanag dyan. Sabi sa verse 6, no, rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truth. Saan dapat tayo maging masaya? Sa katotohanan. Hindi sa kalukuhan ng mundong ito, mga kapatid. Kaya anong kailangan natin? Disiplina. No? Discipline should be motivated by love. Kasi tayo, wala tayong disiplina eh. Di ba? Narinig natin patungkol sa disiplina. Tayo, nagdidisiplina tayo sa ating mga anak. Paano natin sila mapalaki ng maayos? Tinitrain natin sila, paano sila lumaki ng maayos na may salita ng Diyos. 'Di ba? Tinuturo, 'yun ang turo natin sa kanila. Kaya ano sabi ng Bible verse 7? Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. 'Di ba? Ang pag-ibig, kung tayo ay motivated ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo maapektuhan. No? Hindi tayo maapektuhan ng mga bagay-bagay sa mundong ito, mga kapatid. Kasi motivated ka nga ng pag-ibig eh. 'Di ba? Kaya sa disiplina, kailangan natin ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos should be motivated by God's love. Anong mangyayari sa atin? Pag motivated tayo ng God's love, ma-injure natin yung anong ma-injure natin? 'Di ba? Lahat ng mga anumang klaseng pagsubok sa buhay na darating sa atin, kaya nating malampasan. Do? Ma-injure natin 'yan. Bakit? Motivated ka nga ng pag-ibig. 'Di ba? Pero kung hindi ka motivated by love, sigurado yan. Ang buhay mo, di ba? Magulo, walang kapayapaan. Bakit? Ano lang ang nagpapabago sa atin? Walang iba kundi pag-ibig ng Diyos. No? God's love is always fresh. Tandaan natin yan. Minsan kasi, baka ang pag-ibig natin hindi na fresh eh. Di ba? Baka ang pag-ibig ng Diyos sa atin, baka hindi na fresh. Pero, ang God's love is always fresh. Never dry up. No, hindi siya hindi yan magda-dry. No? Dapat always fresh, fresh.
yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan natin yan. Bakit? The love of God is unending, infinite. Diba? Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Hindi magtatapos ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya, disiplinahin natin ang sarili natin, mga kapatid, motivated by God's love. Tandaan natin, dapat ang nagpapamotivate sa atin, no? Walang iba kundi ang Diyos. Lalo na sa pagdidisiplina, pambira, kung wala kang tamang pag-iisip patungkol sa disiplina, ay talaga mga kapatid, hindi maganda ang kalalabasan. No? Pag wala kang pag-ibig sa Diyos, tingnan niyo, parang pag ang dating natin sa salita ng Diyos, pag hindi tayo motivated ng love ng Diyos, di ba? Lahat yan. Wala ka ng disiplina. Ano makita sa'yo? Makikita ng tao sa atin. Pag ang isang tao walang pag-ibig sa Diyos, di ba walang disiplina? Ang lagay agad-agad na sa isip natin, walang disiplina tong tao na to ah. Sino bang magulang nito? Ng anak na to, sino magulang nito? Ang magulang agad ang titingnan, di ba? Di ba? So, ang agad-agad kasalanan, magulang. O, sino bang tatay niyan? Sino bang nanay niyan? O, di ba? So, ang bilis mabilis ang tao makapag-isip ng mga bagay-bagay na nakikita sa kapwa niya. 'Di ba? Kasi yung nakita niya hindi maganda, ibig sabihin nasa isip agad natin, walang disiplina. Tanong agad, siguro magulang nito wala ring disiplina. 'Di ba? Ganun agad ang tingin ng tao. Bakit ganun? Kasi nga hindi motivated ng love. Bakit maraming tao? Kasi nga hindi sila motivated ng love ng Diyos. No? Kaya tandaan natin mga kapatid, kung hindi ka motivated ng pag-ibig ng Diyos, ay sigurado yan, mula doon sa disiplina, hindi makikita sa'yo. Ano makita sa'yo? Walang disiplina. Diba? Una, walang disiplina sa salita ng Diyos. Walang disiplina sa magulang. Kaya sabi ko nung unang balikatan, sabi ko nga, merong tinatawag na parental discipline. No? Dabis talaga sa isang anak, sa isang bata, magpadisiplina sa magulang. No? Kasi marami nagdidisiplina din, nagtuturo sa ating mga anak. Nandyan yung mga barkada. Di ba? Tinuturuan din sila. In case ang magulang magturo sa kanila, ayaw sumunod ng anak, mas sinunod pa yung mga barkada. Di ba? Kaya maraming napapahamak eh. Maraming napapahamak. Kasi nga, in case sa magulang susunod, mas sinunod yung magulang. Di ba? Mas marami pa silang time sa barkada nila kaysa magulang nila. Sasabihin natin, may trabaho yung magulang mo kasi may trabaho naman yung magulang ko eh. Pero pag uwi niya, di ba? Siyempre, uwi din ang magulang natin, naghahanap sila ng makakain natin, nagtatrabaho sila. So, kailangan din yun. Pero tandaan natin, kahit ganon, huwag nating kalimutan. No? Huwag nating kalimutan na motivated pa rin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kahit malayo yan sila, dapat hindi pa rin mawala ang pag-ibig natin sa kanila. Example na lang, nandyan si Brother Michael, nasa ibang bansa, nagtatrabaho, nandito yung magulang niya. Dapat yung pag-ibig, mas lalong nagmumotivate. Di ba? Minsan, ang nagpapalakas sa atin pag nasa malayo ka, kahit picture lang, masaya ka na. Di ba? Makita lang yung picture mo, masaya ka na, kahit nasa malayo ka. Kasi nga, yun ang nagpapamotivate sa'yo. Di ba? Kahit nasa malayong lugar ka, pero anong iniisip mo yung pamilya mo? Itos nanay, itos tatay. Di ba yun ang nagpapamotivate sa'yo sa trabaho? Kahit minsan, parang gusto mo nang umuwi. Pero pag nakita mo yung wallet, picture dun sa wallet mo, ay, kaya pala ako nandito dahil sa magulang ko. Di ba? Yan ba yung sinasabi natin na motivated ka ng pag-ibig ng Diyos? Pero pag hindi ka motivated, yan, ano mangyayari? Yan. Ano mangyayari sa isang tao? Yan, maging makasarili sila.
'Di ba? Wala na silang disiplina. No? Kaya tayo, lalo na tayo, meron tayong Word of God. Kahit saan man tayo ilagay sa lupang ito, mundong ito, saan tayo mapunta, kung motivated tayo ng pag-ibig ng Diyos, ay mga kapatid, sabi ko nga kanina, anong buhay natin? No? Blessing. 'Di ba? Pagpapala lagi. Bakit? Sapagkat discipline should be motivated by God's love. Yun dapat ang kailangan natin, mga kapatid. Motivated dapat tayo ng pag-ibig ng Diyos. So yan. So I hope, sir, pwede na yan, Sir Edgar. Okay na. Amen, Sir Domark, at I hope na patuloy tayo na namnamin yung salita ng Diyos. Okay, at salamat sa bawat isa. At salamat sa prayers po ng bawat miyembro. Si Pastor ay nakauwi kahapon o kagabi at maayos naman yung kanyang biyahe. Bagamat malayo talaga. Kaya tandaan po natin, hindi rin po madali ang malayo o magbiyahe ng malayo. Nakakapagod. Kaya salamat sa panalangin ng bawat isa. At salamat din sa pagkakataon muli na tayo po ay makapag-usap-usap muli patungkol sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda yung ating naririnig. Kaya pag isinasa puso natin ay talagang matututo tayo. Dahil napakaganda makita natin yung kagandahan ng salita ng Diyos, yung programa ng Diyos sa ating simbahan. Kaya nung dumating si Pastor ay talagang tuwang-tuwa siya dahil nakita niya yung mga delegates. And of course, nakita niya kahit wala siya ay tuloy-tuloy yung programa o kagawain ng Diyos sa ating simbahan. Bibihira yung ganun. Wala yung pastor pero yung gawain ay tuloy-tuloy. So, because of training. Dahil pag wala tayong training, di na yung applicable sa ating pamilya ito. Dahil pag wala kang training, wala yung magulang, wala yung nanay, wala yung tatay, wala kang naituro sa iyong mga anak, hindi nila alam ang gagawin. Ano ang magtuturo sa kanila? Kalaro, barkada, cellphone, TV. Yan po yung magmo-motivate sila sa kanila. Sabi nga ni Sir Domar kanina, pag motivated sila ng pagmamahal ng Diyos, when we say love of God, yan ay kalakip palagi yung katuruan, command ng Diyos, yung training ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So, yan po yung kagandahan yan. Kaya patuloy natin panalangin yung delegates natin sa balikatan. Pag meron kayong mga anak dyan, ay napakaganda na maunawaan nyo kung gaano kahalaga yung training, kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos na kanilang naririnig. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At sa mga taga-village ay napakaganda na ito po yung makita sa ating pamilya. Okay, so just open your Bible. If you have the Bible, ay yung King James Bible ay dito tayo sa Book of Ephesians. Dahil dito kasi ay binaybay ni Apostol Pablo yung kahalagahan ng pamilya. At itinuturo niya rito na ang pamilya ay merong dapat programa. Meron dapat batayan yung ating pagpapamilya. Binaybay ni Apostol Pablo binaybay ni Apostol Pablo dito kung gaano kahalaga ng pag-aasawa, kung gaano kahalaga yung tungkulin ng isang miyembro ng pamilya. At dito ay binaybay ni Apostol Pablo, chapter number 5 and chapter number 6. Binaybay ni Apostol Pablo kung ano yung tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya po natin. Okay, so dito ako magpo-focus dito sa chapter number 6 and verse number 4. Pag nabasa yan, narinig naman natin yan. Paulit-ulit yung chapter na ito ay palaging ginagamit. Pero magpo-focus to ito is verse number 4. Sabi yan, I hope nandyan na kayo. Verse number 4, sabi niya, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture
and admonition of the Lord. Okay, so kukunin natin yung word na nurture. Dahil napakalaga yan as part of the training or discipline ng isang mananampalataya. Because this is a family devotion po natin, ay hindi lang ito para sa mga bata, kundi para sa buong pamilya po natin. Okay, sabi ng Biblia, specific na binanggit dito, ye fathers. Sabi ko nga kanina, dapat tayong mga tatay ang nangunguna. Sa lahat ng gawain sa bahay ay dapat ang tatay ang nangunguna. Ibig sabihin, meron tayong knowledge, meron tayong pangunawa, at meron tayong dapat tayo yung may wisdom palagi sa lahat ng ginagawa sa ating tahanan. Sabi yan, provoke not your children to wrath. Na ibig sabihin, hindi tayo yung maging sanhi o maging rason para yung mga anak natin ay mawala sa gawain ng Panginoon. Mawala sa tamang tungkulin niya bilang isang anak. Sabi rito, but bring them up in the nurture. Okay, sabi ko, magpo-focus tayo sa word na nurture. Dahil ang ibig sabihin niyan is training. Dahil napakalaga po yung training. Lalong-lalo na sa ating mga anak. Walang perpekto sa atin, pero napakaganda na ito yung makita ng ating mga anak at mai-apply sa ating mga anak, maging sa ating pamilya. Okay, so nurture means training, upbringing. Iniaangat natin, hindi pinipin down. Hindi natin pinapabagsak, bagkus ay inaangat natin yung ating mga anak, maging yung ating pamilya. With proper focus during early nurture. So tingnan nyo, merong tinatawag nating process. May proseso mula sa pagkabata. Kaya nga, ang naririnig kasi natin kung minsan, di ba, naririnig natin, ay, bata pa naman yan. Pabayaan mo lang yan, bata pa. Tandaan po natin, nurture ay bahagi ng pagtitraining. Kaya nga yung iba ay sa tiyan pa lang ng kanyang mga anak, ay tinuturuan na, kinakausap na. With proper focus during early nurture. Yan po yung training. One can grow into a secure being. Alam niyo ba, pag lumalaki yan, ay meron siyang magandang naririnig, meron siyang magandang nakikita, at meron siyang magandang natututunan. That is nurturing. Okay? So another meaning is something that nourishes. Pag yan ay tumukoy sa pagkain, ay ang ninanourish natin is yung ating physical na katawan. Hindi natin pinapabayaan ng magutom. Kaya, very common dito. Makita mo ang mga nanay, tatay, ay pag nakita nilang gutom yung kanilang mga anak, anong ginagawa? Pinapakain. So, the same thing in nurturing. Ninanourish natin yung ating mga anak with the Word of God. We feed them. We feed them well. Di ba? Hindi lang pang physical, sabi nga ng Panginoon, ang tao ay hindi lang namumuhay sa tinapay. Bagkus, every word of God that proceeded of the mouth of God. Lahat ng mga pagkain din, o kaya mga salita ng Diyos na pwedeng mang-nourish, mang-nurture sa ating spiritual na buhay. Kaya napakalaga yung word na nurture. Another meaning is the sum of the environmental factors influencing the behavior and traits expressed by an organism. So, ano ang ibig sabihin yan? Ito ay nag-i-influensya rin. Nurturing ay nag-i-influence, lalong-lalo na sa ating mga anak. Lalong-lalo na sa kanilang behavior. Dahil without training or without nurture, ay hindi natin maaabot yung gusto nating mangyari sa ating mga anak. Hindi natin magagawa
yung gustong mangyari na ipinapagawa ng Diyos sa ating mga anak. Especially their behavior and traits nila. Yung character traits nila ay napakalaga. Another meaning ng nurture is to supply with nourishment. Kaya nga tayo mga magulang, parents, tayo yung nagsusupply, tayo yung nagna-nourish sa kanila. Tayo yung nag-care sa kanila. Mula sa kanilang pagkabata, we have to nurture yung kanilang buhay. From early age, yung una pa lang, dito sa sinapupunan ng anak, ay dapat ay pinagpe-pray na natin. Kinakausap na natin, especially mga nanay. Di ba? Another meaning ng nurture is to educate. Kaya makita nyo, napakalaga yung binanggit ni Apostol Pablo na talata rito. Let's bring them up in the nurture. Kaya nga, let's educate them. Let's supply them. Let's nourish them. Yan po yung ibig sabihin yan. At tuturuan natin sila kung paano sila mamuhay ng maayos in a biblical way. Let's train them in a biblical way. Another meaning is to foster, to further the development of foster. Para kang nagpo-foster. Alam niyo ba, yun yung word na nurture. Kaya napakalaga yun na makita natin yung nurturing sa ating mga anak. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. Dahil ang tema natin o ang topic natin is all about discipline. Sa mga balikatan, delegates, ay ito yung tema nila. Discipline the next generation. At ang pinaka-theme nila is yung Proverbs 22 verse number 6. Alam naman natin, naririnig na natin, minimemorize na natin, maging mga anak natin. Dapat ito yung isang number 1 na memorize ng ating anak. Train up a child in the way he should go. And when he is old, she will not depart from it. Di ba? Napakagandang pattern yan sa buhay ng isang tao. Sabi kong tao dahil hindi lang pambata yan. Maging tayo. Nung tayo po ay pinanganak spiritually, ay dyan tayo mag-uumpisa na mag-train din sa ating sarili. Dahil we are considered adult na. Na late man tayo nakakilala sa Panginoon, late tayo na nakaunawan ng salita ng Diyos, late tayo na magbasa ng salita ng Diyos, but we ought to train also ourselves as adult. Di ba? Napakaganda na makita natin yon. So training means to punish. Sabi nga nung nakaraan na devotion or service, ay to punish enforcing obedience and perfecting moral character. Yan po yung nasasakupan ng discipline. Kung papansinin niyo ay konektado yung word na nurture sa discipline. Hindi magkakalayo yan. Kaya napaganda yung binanggit ni King Solomon sa Proverbs 22 verse 6 na train up a child. That is to nurture. Di ba napakaganda? To train is to develop by instruction and to exercise self-control. Tingnan nyo, kalakip palagi yung disiplina yan ng isang anak. Di ba? Isang tatay, isang nanay. Kaya pag ang isang nanay, isang tatay ay disiplinada, ay hindi malayo na maipapasa nila yung kanilang disiplina na nakuha sa kanilang mga anak. Kaya makita nyo, maraming biblical example sa Biblia. Makita nyo si Daniel, ay dinisiplina ng kanilang mga anak, ay mga magulang. At maging si King Solomon, nakita niya yung magandang disiplina ng galing sa kanyang tatay. Si King David, at maging ang Panginoong Jesucristo, ay mula sa kanyang pagkabata ay anda niya yung pagdidisiplina ng kanyang earthly, yung kanyang magulang sa laman, ay that is Joseph and Mary. Hindi nila pinabayaan si Jesucristo mula sa kanyang pagkabata. Andun yan yung discipline. Okay? To bring under control, reproof, rebuke, and warning. Kalakip palagi yung once na ikaw ay nagtitrain, ay andun yung pagkokontrol natin sa kanila, pagre-reproof, pagre-rebuke, at pagwa-warning.
Kaya makita natin, napakalaga po yung responsibilidad tungkulin po ng bawat isa. At andan yung tinatawag nating orderly conduct or pattern of behavior. So makita nyo, ang Biblia ay tinuturuan tayo na mamuhay ng maayos, decente, orderliness. Andyan palagi yung orderly conduct, pattern of behavior. Another meaning ng discipline is training that corrects. Nyo, kinokorek tayo, minomolds tayo. Para saan? Para maabot natin yung perfects and the mental faculties of moral character. Diyan po tayo dadalhin pag tayo po ay well-disciplined. And then a rule of system of rules of governing conduct or activity or instruction. Yan po yung sinasakupan ng word na discipline. Okay, tandaan po natin, God's discipline. Some reasons we experience God discipline. Ito ay nararanasan natin bilang isang anak ng Diyos. God's disciplines us. Ito yung mga bagay-bagay na na-experience natin. God's disciplined us because He loved us. Yun yung tinalakay kanina ni Sir Domark. Motivated tayo dapat ng pagmamahal ng Panginoon because God's disciplined us because He loved us. Because God's disciplined us to make us more matured Christian. Tandaan po natin yan. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging matured na Kristiyano. Dinidisiplina tayo ng Diyos to increase our wisdom, knowledge, and understanding. Yan po yung kagandahan ng word na disiplina. Biblical discipline, dadalhin tayo. At ito yung mga bagay-bagay na may experience natin through God's disciplines. Ano pa? To keep us always in the right path. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa direction na mapapahamak ka. Yan po yung kagandahan ng God's discipline or biblical discipline. Inilalagay tayo ng Diyos sa tamang direction palagi. Right path. God's discipline us to grow more in our faith. Para yung pananampalataya natin ay patuloy na lumalago. Hindi po pabulusok yung ating paglago sa ating pananampalataya, bagkus ay lalong itataas tayo sa ating pananampalataya. To grow more in our faith. Yan po ang dadalhin ng Diyos sa atin pag tayo po ay dinisiplina. So God disciplined us to purify us from sin. Ano ang ginagawa ng disiplina ng salita ng Diyos? O disiplina ng Diyos sa atin? Pinopurify tayo. Anong ibig sabihin ng purification? Pag sinabing purification ay ginagawa tayong malinis. Ginagawa tayong sinless ng Panginoon. Di ba? Inilalayo tayo palagi sa paggawa ng kasalanan. At yan yung palaging ginagawa ng salita ng Diyos. O pinopurify tayo at inilalayo tayo sa kasalanan. Okay? Hindi tayo exempted sa kasalanan. Hindi tayo perfect. Pero ang kagandahan yan, unti-unti, inaangat tayo ng Diyos, tinuturuan tayo, pinopurify tayo, at inilalayo tayo sa kasalanan. Hanggang makita-kita na lang natin yung sarili natin, ay tayo po ay nag-enjoy na sa salita ng Diyos. Tingnan nyo yan po yung reason we experience God's discipline. Pag naranasan nyo yan, ay napakaganda na tayo po ay nag-i-enjoy sa ganitong pamamaraan, proseso ng Diyos sa atin. At bibigyan ko ulit ng biblical na disiplina ng Panginoon, pagtuturo ng Diyos. Okay, and dito sa Deuteronomy, tingnan nyo palaging nababasa natin, pero napakaganda na makita natin ulit dito. Dahil ito ay pamamaraan, proseso ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng maayos na pamilya. Because this is a family devotion po natin sa ating simbahan. Programa ng Diyos sa ating simbahan. Okay? Let's go to Deuteronomy chapter number 6.
Okay, ito yung process ng Panginoon. Noon pa man ay ito na yung kabilin-bilinan ng Diyos sa mga Israelita. The chosen people of God. Pero tandaan po natin, hanggang sa kapanhunan natin, ito ay isang napakagandang pattern po natin. Sabi diyan in chapter 6 and verse number 5, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might." So makita natin ay andito yung bilin ng Diyos sa atin. At pag nalaman natin to, naunawaan natin, at naipamuhay natin, ay napakagandang pattern nito sa ating buhay. Dadalhin tayo sa katagumpayan. Sabi yan in verse number 6, sabi yan, "And these words which I command thee this day." Tingnan nyo, ito ay kinuman ng Diyos mismo sa tao. Of course, during the time, sa kapanuhunan nila Moses, kapanuhunan nila Joshua, nila Abraham. At sabi ng Panginoon, "Shall be in thine heart." Na ito ay may sa puso natin. Tingnan nyo, pag ang naririnig natin ay hanggang tenga na lang. Sabi nga ni, nung nakaraan ay papasok sa ating tenga, lalabas sa kabilang tenga. Ay hindi po maganda yan. Dapat ipasok natin sa ating puso't isipan. Kaya ito rin yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya ay dapat ay maipasok natin sa ating puso't isipan. Shall be in thine heart. Verse number 7, basahin ko lang para malinaw sa atin. "And thou teach them diligently unto thy children." Sino yung tinutukoy ng Panginoon dito na magturo na merong katalinuhan? Tayong mga magulang. We parents, sabi ang tinutukoy dito ng Panginoon, "Teach them diligently unto thy children, and shall thou talk to them when thou sittest in thy house, and when thou walkest with the way, and when thou liest down, and when thou risest up." So makita nyo yung pattern ng Panginoon, ay dapat ito yung mai-apply natin sa ating pamilya. Dahil pa hindi natin nagagawa, i-expect natin na merong magkakaroon at magkakaroon ng problema. Dahil sabi ng Biblia, let's teach them diligently. Maging matalino tayo sa pagtuturo, hindi mas matalino ang mga anak natin sa kanilang kalokohan. Dapat mas matalino tayo na ituro kung ano yung tama. Tingnan nyo, in verse number 8. At sabi dito, bago tayo pupunta yan, sabi yan, habang tayo nakaupo, habang tayo po ay naglalakad, habang tayo ay natutulog, at habang tayo po ay pagkabangon natin, ay ano yung dapat nating gawin? Turuan natin, i-train natin, i-nurture natin yung ating mga anak. And verse number 8, "And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine us." Tingnan sabi ng Biblia, sabi ng Biblia, "And thou shalt bind them." Tingnan nyo, pag sinabing bind, ayan, ay isinasalansan natin sa ating puso't isipan. Ano yung isasalansan natin sa ating puso't isipan? Of course, yung mga aral na naririnig po natin. Yan po yung ibabind natin. Para yan, pag ginamit natin, ay nakasalansan yan, ay ia-apply na lang, gagamitin na lang natin. At sabi dyan, in verse number 9, "And thou shalt write them upon the posts of thine house." So makita nyo, ay napakahalaga yung tinatawag nating instruction. Paalala. Kaya napakaganda sa Sunday school kasi, meron tinatawag nating, meron tayong tinatawag na visual aids. Yan ay nakakatulong sa pagtuturo. At yan din yung sinasabi rito sa verse number 9. "Write them, and thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates." Di ba? Napakaganda na makita sa mga bintana natin, sa mga pintuan natin, sa mga poste natin, ay ito yung mga instruction ng Diyos sa ating pamilya. Di ba? Napakaganda yan. At sabi ng verse number 10, "And it shall be, when thou the Lord thy God have brought thee into the land which sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great godly cities, which thou buildest not." Merong command ng Diyos sa mga Israelites noong araw. At ito yung napakagandang makuha natin.
Okay, at napakaganda. Tingnan nyo, ito yung napakagandang resulta. The result ng ating pagtitrain sa kanila. Sabi niyan, the results of God's discipline is holiness and joy, peace, and maturity. Yun po yung makukuha nating training. Napakaganda na makita natin sa ating pamilya to. Yung holiness, andon yung kasiyahan, andon yung kapayapaan, andon yung tinatawag nating maturity. Matured na Kristiyano. Matured na anak ng Diyos. Because His discipline is for our good and His glory. Dahil yung disiplina ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. At higit sa lahat, ito po ay nag-glorify natin ang Panginoon. Dahil yan, galing sa Diyos yan eh. Diba? Galing sa Diyos yung disiplina na yan. So sa Biblia, discipline refers to moral training in instruction. Yan ang huwag nating kalilimutan. And correction that leads to spiritual growth. Nagdadala sa ating spiritual growth. Paglago natin spiritually. Character development. Tingnan nyo napakalaga yung character development. Especially sa atin at maging sa ating mga anak. Nade-develop yung character natin and Christian maturity. Napakaganda kaya na makita natin. Marinig din natin. Buti pa, ikaw nagmamatured na. At sasabihin na iba, pwede pa, buti ka pa na meron kang ganyan na kalagayan, di ba? Ibig sabihin, matured ka na. Napakaganda na makita sa ating pamilya yan, na tayo po ay matured na Kristiyano. And then, when we accept biblical discipline, pag tinanggap na natin, tandaan po natin, yung disiplina na yan ng Panginoon, with humility and determination, that will lead us to an experience of fulfilling and successful life. And so, saan tayo dadalhin? Fulfilling and successful life. Tandaan po natin, ito yung very common na nakikita natin na tinatawag nating successful o kaya katagumpayan sa ating buhay. Dahil ang nakikita ng tao, ito ay worldly views. Ibig sabihin, ito yung mga pananaw ng kamunduhan. Pero tayong mga Kristiyano ay iba yung pananaw natin sa tinatawag nating fulfillment and successful life. Dahil ang pananaw ng kamunduhan, pag meron ka ng malalaking bahay, malalaking ari-arian, meron ka ng mga kotse, meron ka ng mga sasakyan, meron ka ng magagarang kotse, marami ka ng pera sa bangko, yan yung tinatawag nating successful life. Yan ay pananaw ng kamunduhan. Pero let me remind you, sa bawat isa sa atin, ang totoong katanggumpayan ay meron kang tinatawag nating biblical discipline at biblical na training sa iyong buhay. At yan yung katagumpayan sa ating buhay. Dahil pag once na meron kang disiplina sa iyong sarili, meron kang biblical na disiplina, meron kang tinatawag nating biblical training nakuha, ayan yung kayamanan mo. Yan po yung kayamanan natin na pwede nating magdala sa ating fulfilling and successful life. Dahil sa isang Kristiyano, ang katagumpayan natin ay na-fulfill natin yung tagubilin ng Panginoon, the Great Commission of the Lord Jesus Christ. At ibig sabihin, meron na tayong tinatawag nating matured Christian life. At ang palatandaan, sabi ng Biblia, ay meron na tayong tinatawag nating holiness, meron tayong joy, peace, and maturity sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Okay, so yun po yung nagagawa ng tinatawag nating discipline. Kaya, again, brethren, mga parents, napakaganda na ito yung makuha natin at maipasa rin natin sa ating mga anak. Discipline is a vital aspect of the spiritual life of the church and every follower of the Lord Jesus Christ. Tayo po. Pag membro ka ng simbahan ng Panginoong Jesucristo, especially dito sa PMA Baptist Church, kasama ka sa nangangailangan ng disiplina, biblical discipline and biblical training. Okay, so I hope na meron tayong naunawaan. At again, ay napakaganda na ito yung sabi nga ni Sir Dormac, magmomotivate sa atin.
andun na yung pagmamahal. Ito ay naging kuwang ko nung nakaraan, nung devotion namin nung Tuesday. Dapat motivated tayo ng pagmamahal ng Panginoon. God's discipline is a sign of His love. Yan ay sinyales ng pagmamahal natin sa Panginoon at pagmamahal din ng Diyos sa atin. Discipline is a process, not a punishment. Tingnan nyo, hindi tayo pinapanis. Every time na marinig po natin yung chastisement, dahil binanggit dito yung chastisement ng Panginoon ibig sabihin tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon. Kaya once na tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, ay tayo po ay inilalagay sa fulfilling and successful life sa ating buhay. Okay? Napakaganda na basahin ko lang itong Proverbs chapter 3 verse 12 and 13. Sabi yan, for whom the Lord loveth, He corrected. That is discipline. Even as a father, the son, in whom He delighted. At sabi ng Biblia in verse 13, verse 11, my son, despise not the chastening of the Lord. Ibig sabihin, despise not the discipline of the Lord. Huwag nating ayawan yung disiplina ng Panginoon. Neither be weary of His correction. Diba? Napakagandang talata yan. Chapter 3 in verse number 11 and 12. Dahil dadalhin tayo sa magandang kalagayan yan. Even as a father, the son, and whom He delighted. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa isang tao na disiplinado. Natutuwa ang Diyos sa isang pamilya na disiplinado. At higit sa lahat, natutuwa ang Diyos sa buong pamilya ay makita niya yung image ng Panginoon sa kanilang buhay. Okay, so I hope na meron tayo naunawaan at so much for that. At patuloy natin ipanalangin yung ating mga delegates at mamaya pwede kayong meron bang live yon? Okay, so merong live yung devotion nila every morning at 6 o'clock. At pwede tayong mag-join ulit. Okay? So, I hope na meron tayong naunawaan at patuloy nating ipanalangin yung programa ng ating church. Through our pastor, ay napakaganda na andoon yung patuloy nating panalangin at tangkilikin natin ang bawat programa ng ating simbahan. Because this is the Church of God. Simbahan po ng Diyos. Tayo po yung iniligay ng Diyos dito sa simbahan para tayo yung gagamitin niya para ipalaganap yung kanyang ibanghelyo. That is the main thing. Okay, salamat sa mga nasa Google Meet at sa mga nasa Facebook Live. Hindi na kayo maisa-isa. Pero salamat sa pag-join ninyo. At hindi po mababayaran yung nakukuha natin, natututunan natin sa salita ng Diyos. At ako'y naniniwala, Diyos din ang magbabalik. Dahil ang sabi ng Panginoon, yung your labor is not in vain in the Lord. Meron ka mang ginagawa para sa Panginoon, hindi man nare-recognize, hindi man nakikita ng tao, pero ang Diyos ay palagi andyan nakaantabay. Sabi ng Biblia, I will be with you always, sabi ng Panginoon, even at the end of the world. Yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Okay, so I hope na meron tayong naunawaan. Let's continue to serve the Lord faithfully. At abutin natin yung holiness and righteousness ng Panginoon. At napakaganda na sama-sama tayo, tulong-tulong po tayo na gawin yung mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. At pangunahin na bilin ng Diyos o disenyo ng Diyos para sa atin is to glorify Him. Nag-glorify ang Diyos sa ating ginagawa sa araw-araw. Okay, at tuloy-tuloy tayo. Mamaya meron tayong discipleship service. Huwag nating kaliligtaan, especially mga staff. At mga miyembro ay napakaganda na may exercise po natin yung tungkulin natin. Dahil pag mahina na tayo physically, ay hindi na natin magagawa. Habang may panahon pa, may pagkakataon, ay gawin po natin yung nag-glorify natin ang Diyos sa ating buhay. Okay?
Redeeming the time because the days are evil, sabi ng Bible. Okay, so bukas o Sunday ay napakaganda na maging witness po tayo. Maging saksi po tayo sa mga graduation ng mga delegates. Makakapakinig tayo kasi ng mga testimonies ng mga kabataan mismo. Mga delegates at their young age. Tinan nyo ang kagandahan yan. At their young age, sa kanilang murang edad, ay meron na silang training na nakukuha. Kaysa naman na wala silang narinig na ituturo sa kanila. Ano ang palaging nagtitrain sa kanila? Cellphone, TV, barkada, laro. Yun lang. Pero pag meron silang magandang napapakinggan, yan yung magmomotivate sa kanila. Magdadala sa kanilang katagumpayan sa kanilang buhay. Okay, so much for that. At thank you sa lahat sa nasa Google Meet, sa Village, maging nasa Facebook Live ay thank you very much sa inyong pag-join. At tayo po ay magwakas na sa panalangin. At ulit, wala na tayong dapat pasalamatan, itataas, kundi ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Let's pray. Heavenly Father, O God, we thank you so much once again sa mga natalakay po namin about discipline. The next generation ay napakalaga po na ito po yung makita ng bawat pamilya, especially sa simbahang ito, O Diyos. At we pray, O God, na kayo pong mag-motivate sa bawat sa amin. At magiging we parents ay kami po yung mag-bring them in the nurture sa mga anak po namin, Panginoon. And we continue to pray yung mga programa sa simbahang ito, Panginoon, through the leadership ng aming mahal na pastor, Pastor RJ, at sa mga miyembro, Diyos. At we very thankful sa mga ginagawa nyo sa aming simbahan, O Diyos, at sa mga programa. At sa aming pansamantalang paghiwalay, kayo po manguna sa bawat isa, sa aming visitation, soul winning, at pag-i-invite ng mga bisita para sa araw ng bukas. At humingi rin ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa ito pong aming samod na namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and God bless po. We love you and God bless us all. To God all be the glory. God bless po.